Yung si Grijaldo, natatandaan nyo yun? Yung si Grijaldo, yung unang umiyak po doon sa pagkaka-aresto o pagkakakuha kay Grijaldo at nandun na po, ikinulong na po sa House of Representatives, unang umiyak dyan si Bato de la Rosa. No? Unang umiyak dyan si Bato de la Rosa. Ngayon, siguro, lalo pong ngal-ngal yang si Bato de la Rosa, mga kababayan. Kung meron po dito sa mga manonood natin na ngayon pa lang po pumasok, no? At bumalik sa usaping politikal. Bibigyan ko lang po kayo ng konting background kung ano, kung sino at kung ano yung nangyari about Colonel Grijaldo, mga bossing. Yan po, mga kababayan, si Garma, yung isang resource person, ang sabi niya, meron pong reward system. Meron talagang nangyayaring reward system. May pabuya para doon sa mga makakahuli o makakategi ng tulak o at ng bumabatak. Ayan. Doc Dennis at Hindi lang natin to, ano? So ngayon po, sabi ni Colonel Garma, alam nyo kung sino yung kakausapin nyo o tatanungin nyo para mas bumigat itong sinasabi ko at mapatunayan na merong reward system? Si Grijaldo. So sa madaling salita ho, mga kababayan, nasa Congress na po 'yon kung mag-e-extend pa sila kay Grijaldo para mas tumibay yung ebidensyang sinasabi po ni Garma, mga bossing. Pwede ding hindi, no? Dahil importante lang naman si Garma. Kumbaga, nag-extend ang House of Representatives para na din po sa kasiguraduhan na etong sinasabi ni Garma ay may katotohanan at may sapat na bilang ng tao na nakakaalam. So nag-extend sila kay Grijaldo. Nagtanong lang po, pero ang pinalabas po ni Grijaldo, mga kababayan, inutusan daw po sila, no? Kumbaga, may pamumwersa, no? Nasabihin daw po ni Grijaldo, nasabihin mo merong reward system, ganyan, etc., etc. Si Benny Abante, na congressman po ng Maynila, at si Dan Fernandez, mga bossing. So ngayon, mga ilang araw, ilang beses na pinapatawag po ng House itong si Grijaldo, pagkatapos po niyang sirain yung dalawang congressman, aba, hindi na po nagpakita, mga kababayan. Bigla na pong ang dami na pong alibay, mga bossing. Ilang beses nang pinatawag, pwede po ba yun? Ganun na lang? No? Ubra ba yun? Ganun na lang? Pagkatapos manira, pagkatapos magsabi ng walang katotohanan doon sa Senado, biglang exit na ako, wala na ako. Hindi na ako pwedeng umattend sa mga Hindi pwede yun, mga bossing. No? Nanira ka may sinabi kang laban doon sa dalawa So ngayon po, kaya yun, pinapatawag ng paulit-ulit si Grijaldo para po harapin at sabihin sa mukha ng mga kongresista yung sinabi niyang pinwersa o pinilit siyang sabihin yun o inutusan siyang sabihin yun. Ngayon, kulong na ho, mga kababayan. Sa House lang po, sa House lang po. Ako naniniwala ako, malaki po yung epekto nung pagsasalita po ng PNP na sinabi na, nasa kustodiya naman namin si Grijaldo. No? Kaya kami, makikipagtulungan kami para umattend siya doon sa hearing. Huwag kang mag-alala, Grijaldo. Pagkatapos ng hearing na yan, uuwi ka naman din Umiiyak si Bato kasi daw po meron daw po, kakatapos lang daw po ng operasyon at meron bandage. Sabi ko, parang yung bandage, parang hindi mo ko kayang paniwalain dyan. Parang kunya-kunyari lang. Meron naman nagsabi, mga kababayan, na, Boss Mark, yung mga ganyang patient sa amin, pagkatapos pong opera, uwi na din sa bahay yan. Kumbaga, hindi naman ganong talagang major operation yan. So, alam niyo naman mga DDS, no? Pinapalala nila yung sitwasyon, kagaya na lang ng BP Sara. Nakita ko yung bata doon, hinihingi yung relos ni Pangulong. Habang pinapakinggan ko yun, iniisip ko, 6 na taong gulang, Boy Scout, no? Tapos nagmamakaawang hingin sa Pangulo. Ganun yung pagkaka-explain ng Vice Presidente. Di ba? Tapos eto naman kay Bato, pinalala yung kala mo naman talagang hindi nakakayanin. 24 hours lang, okay na yun. Ganun surgery, sabi ni Sir Odile nun.
Hilig nila sa mga ganyan. O eto na po, Bato, lalo ka umiyak. Dating Mandaluyong Police Chief Colonel Grijaldo ikinulong na sa Kamara. Nagbabalita nagseserbisyo si Pamela Vasquez. Doc Dennis at Ate Via, kinumpirma ni House Quadcom overall Chair Robert E. Barbers na nasa kustodiya na ng House of Representatives si dating Mandaluyong Police Chief Colonel Hector Grijaldo. Sasabihin mo lang naman talaga kung bakit mo sinabi. Di ho ba mga kababayan? Sasabihin niya lang ho kung bakit niya sinabing pinipilit siya nung dalawang kongresista. Siguro ho, may nag-utos kay Grijaldo na sabihin mo, pinilit ka niyang dalawang kongresista na yan para mawala ang tiwala ng sambayan ng Pilipino. No? Diyan sa Quadcom na yan. Sino po ba mga galit sa Quadcom? Mga DDS. Doon po sa kampo nila, mga politiko, sila Bato, sila Bungo. Bakit to? Kabado sila dyan eh. No? Hindi nila kayang attendan yan eh. Di ba, mga bossing? Sabi mo, pinilit ka para masira sa taong bayan yung mga yan. Matitibay po yung mga kongresista natin, mga boss. Hindi po matitiklop, no? Hindi po nila kayang ano ba tawag doon? Hindi po nila kayang duru-duruin lang po. Di may kinalagyan sila. Kaya yung pag-iyak ni Bato, mga bossing, ako ho naniniwala. Baka lang, Baka si Bato may pautos dyan para masira ang Quadcom. Tuloy. Matatandaan na citing contempt si Grijaldo matapos hindi pa rin dumalo sa Quadcom hearing sa ika-4 na beses. Ako po kunyari may paninindigan talaga at ako yung nasa sitwasyon ni Grijaldo at kung talagang nangyari yung pamimilit ni Dan Fernandez at ni Benny Abante sa kanya, mga bossing, yung susunod na hearing na magpapatawag ang Congress, dadaluhan ko yan. Titindigan ko yan. O di ba sinabi mo, Dan, na sabihin ko ganun, tumatanggi ako pero meron kang sinabi sa akin na ganito, ganyan. Di ba sabi mo, Dan, pinipilit ako, di ba sabi mo, Dan, kailangan mong sabihin yan? Yung mga ganun ho, mga kababayan, hindi ho eh. Pagkatapos po na sabihin, pinilit lang daw po siya, ayun, nag-alaroke na po, mga bossing. Ang dami ng alibay. Nagtago na po sa pamamagitan ng alibay, mga kababayan. Sa pamamagitan po ng mga dahilan na akala naman niya ang mamamayang Pilipino maniniwala sa kanila. Tuloy. Matatandaan ding naaprubahan noong nakaraang pagdinigang motion na idetene dito sa batasan si Grijaldo hanggang matapos ang hearing. Abangan ang kabuong detalye dito lamang sa Teleradio Serbisyo at Radyo. Maganda yan, mga boss chief, sir, kapag ka nasa Congress na po to, nasa hearing na, Sabi ni Sir Eseng Mariano, si Bato ang namilit na magsinungaling si Grijaldo. Magkakaalaman po yan dyan, mga bossing. Nag-usap tayo nun Bakit bigla, siguro, nai-imagine ko na po si Benny Abante, mga kababayan, congressman ng Maynila. Nag-usap tayo nun no? Tinanong ka namin ng maayos. Bakit pagdating mo sa Senado, ganun yung sinabi mo, may pamimilit kami. Ayan. No? Baka mamaya, may ikanta. Yan, sabi nga ni Sir Rego Adventure. Baka mamaya, may ikanta si Grijaldo. At, ang tono po, parang pusong bato, ang tono, no? Ayan, maganda pong abangan yan, mga boss chief, sir. Maganda pong antabayanan niyang hearing na yan, mga kababayan. Siguro, Monday, baka bukas, yung hearing na yan. Tapos na. Anyway, mga bossing, pumunta muna tayo kay Roque. No? Kay Roque muna tayo. Pangatlong tao na wala wenta, no, sa buong mundo. Mukhang may sasayaw sa kanta sa kanta ni Grijaldo, sabi ni Sir Paul. Malamang 'yan.